lahat ng gusto natin ay makuha. May mga pangarap na kailangan pang hintayin. May mga pintuang pansamantalang nakasara, ngunit may bagong daang inihahanda ang may kapal para sa atin. Minsan ay nagtatanong tayo kung bakit hindi agad natutupad ang ating mithiin. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, may aral na unti-unting binubuo ang buhay natin. Kapag natutunan nating tumingin, hindi lang sa kulang, kundi sa biyayang nasa atin. Unti-unting gumagaan ang bawat pasanin, dahil ang pasasalamat ay nagbibigay ng bagong pag-asa. Hindi man lahat ng gusto natin ay makuha, hindi ibig sabihin ay kulang ng buhay. Kapag natutunan nating pahalagahan kung anong meron tayo sa kasalukuyan, mas nagiging magaan ang bawat umaga, mas payapa ang bawat gabi, sapagkat ang tunay na yaman ay pusong marunong makuntento at magpasalamat. May taong may malaking bahay, ngunit hindi makatulog sa dami ng alalahanin. May taong simple lamang ang pamuhay, ngunit punong-puno ng saya at pagmamahalan ang tahanan. Hindi sinusukat ng salapi ang ligaya, hindi rin ng mamahaling gamit o sasakyan. Ang pinakamahalagang kayamanan ay ang kapayapaang hindi mabibili ng pera. Magpasalamat sa bawat umagang nagigising, sa pamilyang kasama, sa bawat sandali, sa pagkain na nasa ating hapag, at sa lakas na ibinibigay upang magpatuloy. Ang bawat biyayang tila maliit lamang, kapag pinagsama-sama ay napakalaki na. Kaya huwag maliitin ang mayroon ngayon, dahil minsan ito ang ipinagdarasal ng iba. Hindi man lahat ng gusto natin ay makuha, may dahilan ang bawat paghihintay. At kapag natutunan nating maging kontento, mas nagiging maganda ating paglalakbay. Hindi sukatan ng tagumpay ang dami ng ari-arian, kundi ang lalim ng pagmamahal sa kapwa. Hindi sukatan ng yaman ang laman ng bulsa, kundi ang
magpasalamat. Kaya habang pagkataon, yakapin ang bawat biyayang dumarating, dahil ang tunay na kayamanan ng tao ay hindi ang dami ng kaniyang pag-aari, kundi ang puso niyang marunong makontento, marunong magpasalamat, at marunong maging masaya sa simpleng